Ay, may isang malaking issue tayo, ah. Mukha nga. Oo, itong sa issue ng Philippine Coast Guard na kung saan nagpalabas ng report ang Commission on Audit noong April 15 pa, 2015, na pinagpapaliwanag sila sa mga peking resibo na isinumite ng 21 opisyal ng Coast Guard. Ang dami. Oo, 21. Ilan sa mga involved dito, isa-isahin natin ang pangalan. Sige. Si Rear Admiral Melad, Rear Admiral Cecil Chen, Commodore Enrico Evangelista, Commodore Aaron Reconquista, Commodore Ferdinand Velasco, Commodore George Ursabia, Captain Angelito Hill, Captain Ramon Lopez, Captain Angel Lobaton, Captain Christopher Villacorte, Commander William Arquero, Commander Romel Supangan, Commander Joselito Quintas, Commander Wilfred Burgos, Commander Jude Tadeus Besinga. Etong maganda, Commander Jude Tadeus Besinga, Philippine Coast Guard Chaplain. Pare, anak na Pito Shokoy naman to. Commander Ruben de Guzman, Commander Allen Dalangin, Commander Ferdinand Panganiban, Commander Ivan Roldan, Lieutenant Mark Mariano at Ensign Mark Franklin Lim. Mukhang karamihan sa mga yan, ano na eh. Mga senior officers na. Yes. Ha? Meron ding ilang junior officers. Baka may retirable pa yan. Pero ang pinaka-retirable dito ay yung admiral, yung commandant, which is si Isorena. Isorena. Okay? Okay. Ngayon, hindi lang natin malaman kung nakapagretiro na to noong October 2 dahil yun ang target retirement niya. Pero ang tunay na retirement date niya is 26. Yun ang nakuha nating impormasyon sa PCG. Pero bakit April 15 pa ito? Ito yung ginawang investigasyon ni COA Auditor Teresita Panganiban. Na hanggang ngayon, hindi nila pinapaliwanag. At base sa impormasyong natanggap ng remate, ito pala, lumapit pa kay Panganiban at tinanong, paano bang magandang gawin para matapos na yung usaping tungkol dyan sa may peking resibo na yan. Abay, So wala silang ano hanggang ngayon. Wala silang sagot, paliwanag. Oo, gusto nila gawa ng paraan para mailusot. So sabi ni Panganiban, pinakalusot nyo rin, ibalik nyo yung pera. Na hindi nyo maipaliwanag. Actually, this is worth 64 million. Ang laki naman. Paano ibalik yun? Pero yung peking resibo na involved, mga 12 million something. Okay, so sa 12 million something, ibabalik na lang daw nila yung cash. Pinababalik yung cash, no? Pero masakit. Pag binalik daw nila, harapin nyo pa rin yung complaint ng COA laban sa inyo. Dahil kakasuhan pa rin Hindi kayo. ko muna ibalik, wala ng kaso. Dahil napakaganda nga naman, ang sabi, no? Ng mga tauhan. Alam mo rito, nagre-reklamo yung maliliit na mga tao ng Coast Guard. Yung kumbaga, grabe, bugbog sila sa trabaho, pero yung mga opisyal pala nila, Sitting pretty. nagpapasasa sa pondo ng Philippine Coast Guard. O imagine, sabi nila, bakit? Bakit nila papalitan yung resibo? Ano ipapalit nila? Di peke rin. Di ba? Kaya nagre-reklamo sila. So, eto, kung mapapansin ng ating mga viewers, no, mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso, ang involved po rito ay 2 rear admiral. At kung mapapansin nyo rin... Isang paparetiro? Hindi ba? Paakyat to. Isang paakyat, paangat. Yung commandant, paretiro na, si Isorena. Okay. So, eto, dalawa to, kandidato to para maging komandante. Itong dalawa, si Melad at si, si Chen, si Cecil Chen, no? Sila yung mga kandidato para susunod na komandan. Pero bakit involved kayo sa ganito? Baka kapag kayo maging komandante ng PCG, lalo pang gumrabi to dahil malulusotan nyo itong maliit. Alam mo bang napakaliliit ng halagang involved sila? Magkakano? Gaya nito si Melad, if I'm not wrong, nasa 50 mil lang ata involved sa kanya. At etong si Chen, halos ganun din. No? Hindi naman kalakihan. Pero, maliit o malaki, kapag sinabi po natin peke, ibig sabihin yan, nakaw. Tama. Kapag nakaw, wala ho tayong malaki o maliit. Nakaw pa rin po yan. Pero ang tanong ko naman, bakit inabot ng ganung katagal? Yung, through the years yan? Ilang taon na kayo? Isang taon lang yan. Isang taon lang, Yung budget lang nila, nung taong yun. Nung inaudit sila ng COA, nakitang, meron palang ganito. At pinagpapaliwanag sila, hindi nila mapaliwanag. Yung iba, non-existence yung tindahan. Yung iba naman,
chinek sa tindahan, wala naman sila ibinentang ganon sa Philippine Coast Guard. So, mapapansin natin na itong mga opisyal na ito, isa rito yung napipisil ni Abaya na by hook or by crook. Magiging? Magiging commandant o Wow. admiral ng Philippine Coast Guard. Sana Dapat naman. paliwanag muna niya yan. Paliwanag nyo muna. Bago umakyat. Or isolve nyo muna tong problemang to. Tama, Kasi pag na-solve nyo yan, tsaka namin sasabihin na karapat dapat po kayo para maging pinuno ng Coast Guard. Yun nga lang, may nangyaring Yun ang kahindik-hindik. matindi. Oo. Ha? May ano pala yan eh. May part 2 pala yan. Matindi May part istorya na 2, yan. oo. Ano yung part 2? Yung part 2 natin dito is lumabas po sa pahayagang remate ang tungkol dito sa peking resibo. Nag-banner to eh. Oo. Ng Philippine Coast Guard. Wednesday po, would you imagine, namatay po sa loob mismo ng tanggapan ng Philippine Coast Guard si non-uniform personnel Jean Crisologo Asis Torres. Bali, si Jean Crisologo po, Asis Torres, na liquidation officer po ng Philippine Coast Guard. Naku, matindi yan ha. May namatay na. After ilang araw na lumabas yung istorya, may namatay na. May namatay. Base sa ating tanong-tanong doon sa paligid ng Coast Guard, imposible yung magpakamatay. Dahil pinalalabas ng Coast Guard na nagpakamatay eh. Oo. Okay. At ano pa ko, paliwanag mo, ano bang trabaho ng isang liquidation officer? Sa kanya dumadaan itong mga resibong ito. Ayun. Siya nag-a-approve ng reimbursement sa kanya. Kumbaga, siya yung gumagawa ng recommendation para doon sa kanyang hepe na si Commodore Tito Alvin Andal. Sa kanya muna dadaan. Okay. So, pag nagpa-follow up ngayon, ang mga opisyal ng PCG, sa kanya. Baka naman pwede pakibilis mo naman yan para ma-issuean na ng check it, lumabas na yan. Tama. Ngayon, bigla, sa hindi nating malamang dahilan, namatay ito sa loob ng locker room. Ngayon, base naman sa initial investigation ng Manila Police District, walang gunpowder burn Ang kamay. ang kamay nung nagpakamatay. Nako. At yung may-ari ng barel, yung may-ari ng barel, wala ring gunpowder burn. So, sino ang nagpaputok? Ang sabi ng MPD, maaari daw na nangyayari daw yung ganyan, basta't malakas ang electric fan, yung gunpowder burn, hindi ho napupunta sa kamay. Abay, kahit na isang patak, syempre meron yan. Di ba? Kalokohan namang wala. At saka hindi naman siguro, bago nagpakamatay, itinutok mo niya yung electric fan. Dahil mainit, mamamatay ako mainit, no? At isa pang malalim na dahilan na sinasabi ng mga tao dyan sa Coast Guard na hindi maaaring magpakamatay itong si Jean dahil kamakailan lang ipinagmamalaki niya ang kanyang anak na grade 3 na first honor. Oo. No? Galing. Nag-first honor, ha? Ay, isipin. Walang bakit dahilan. ka magpapakamatay kung ipinagmamalaki mo at napakasaya mo sa pamilya mo? Yes. Ang gulo naman na nakikita rito ng MPD, pero hindi pa naman daw nila sinasara ang pinto. Oo naman. Malamang pinakialaman daw yung baril dahil hinihiram daw nitong si Jean doon sa may-ari ng baril yung tablet. Aha. Okay? So, hiniram tablet, not knowing na ang kinuha ni Jean yung buong bag daw na nandoon nakalagay yung baril. Malamang daw ay pinakialaman yung baril at naitutok sa sarili, pumutok. Dahil dito raw, pabalagbag daw ang tama ng bala. So, hindi pa nila masabi kung saan puso ang tama, kaya namatay ito. Pero pabalagbag ang tama ng bala dahil ang paghawak ng baril, kung kasaraw ay ganyan, pagputok. At ang buga naman ng yung tinatawag gunpowder pababa dahil yung 'di ba pag kanan palabas yung lipad ng basyo. So nakaganyan, so pababa, maaring hindi lalagyan ng gunpowder yung kamay nitong si Jean, no? Pero Di ba marunong, di ba admitted na dapat pagka PCG ka, marunong ka rin naman humawak ng baril. hindi, non-uniform personnel to. Ang kanyang schooling base sa investigasyon ng Manila Police District puro sa pag-audit. Oo nga. Puro about auditing, no? At wala itong gun safety seminar o ano paman na meron yung ibang PCG personnel talaga ng mga organic. Pero kahina-hinala po yung sitwasyong ito. Tayo po,
agad binigyan natin ng kopya ng remate at ng ating investigasyon din ang Manila Police District through Director Rolando Nana, no? Para lang humakita nila na meron din tayong anggulo natin na imbestigahan din nila. Dahil kawawa po ang pamilya nito si Jean na talaga namang napakabata pa nung anak. Oo. Oo, Grade 3. oh, sana naman po hindi ito yung another Pestaño case. Oo nga pala. Na kung saan doon po sa gobyerno, sinasabi nila na ito'y solved. No? Pero sa pamilya po, unsolved po yan. Dahil malinaw naman sa lahat ng investigasyon na pinatay si Pestaño. Hindi nga lang humapatunayan dahil nasa laot ata nung ginawa ito. Di ba? At may kinalaman ito sa mga illegal na aktibidad ng ilang mga opisyal dyan sa Natatamaan. Philippine Coast Guard. Natatamaan nga naman at siguradong sa likod ng rehas na bakal ang babagsakan sakaling mapatunayang may kinalaman sila sa kasong yan. Ito pong kaso ni Jean, abangan nyo po. Kami po nakatutok dito sa asunto ng Philippine Coast Guard. At the same time, itong report ng Commission on Audit dahil hindi po natin papayagan na ang taong bayan ay nakawan nila ng ganun-ganun na lang dahil sila'y nasa puder at tayo'y simpleng mamamayan lang. Hanap buhay po muna tayo. Going up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. Wanna come in? Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sobrang pagkain ng matataba at iba pang unhealthy food. Sobrang pag-inom ng gamot at sobrang pag-inom ng alak. Kamusta na kaya ang atay mo? Kapag unhealthy ang iyong lifestyle at eating habits, baka unhealthy rin ang liver mo. With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng Silimarin. Ang Silimarin ay matatagpuan sa Liver Marine. Ang Liver Marine ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid, mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.